Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito po'y part 2 natin sa nagawa ho natin ng kwento kahapon. Ito po ay meron po tayong pasintabyo sa ating mga manonood. Maselan ho ang mga video inyo pong mapapanood. Kalabosan na ho ang suspect sa pagpatay sa naagnas pong babae na natagpuan po sa isang condo unit sa lungsod ng Maynila. Ang relasyon niya sa biktima, alamin niyo po. Ika-27 ng Pebrero taong kasalukuyan nang matagpuan ang nabubulok at namamahong bangkay ng 26 anyos sa si Cristina Rivera alias Lovely sa loob ng condominium unit sa Binondo, Maynila. Ayon sa autopsy report ng biktima, pagkabagok ng ulo ang kanyang ikinamatay. Tinatayang 2 araw nang patay si Lovely sa kwarto kaya't umalingasaw ang matinding baho sa gusali. Kwento ng tiyahin at mga kapitbahay ni Lovely sa naturang kondominyo. Tanging ang 29 anyos sa si Alberto Francisco ang taong kasama niya sa kwarto. Si Albert ay live-in partner ni Lovely. Sa 1 taon daw nilang pagsasama, mistulang boxing ang kanilang relasyon. Parating nauwi raw sa bugbugan ang kanilang pagtatalo. At ang inupang condo unit ang tila nakasanayan nilang boxing ring. May mga series na sila ng pag-aaway, lagi sila nag-aaway. Ang pinag-aawayan ay selos daw. Samantalang ang alam ko naman pareho silang may asawa, ba't magsiselos? So binubugbog niya ng binubugbog. Wala lang magkaroon ng lakas ng loob na magsumbong kasi piling nila mag-asawa. Kaya hindi nila pinapansin. Sa autopsiya, napansin din ang mga pasa sa muka't katawan ng biktima. Indikasyon na posibleng binugbog siya ng mga sandaling yun. Bagamat walang direkta nakakita sa krimen, point of interest na investigasyon si Albert. Hindi na kasi siya nagpakita ng mga oras na natagpuan patay si Lovely. Sa pangangalap ng crime desk ang iba pang ebidensyang makatutulong sa paglutas ng krimen, sinadya namin ang barangay 282 na nakasasakop sa lugar ng pinangyarihan. Sinuri namin ang kuha ng kanilang CCTV. Makikita sa video, pasado alas 5 ng hapon noong February 24, 2017, huling nakita si Lovely na nagtungo sa guardhouse at pumanhik sa loob ng kondo. Sa ibang anggulo naman ng CCTV, kuha noong February 26, 2017, dako alas 5 ng hapon, animoy aligaga si Albert habang nagyosi sa naturang guardhouse. Makalipas ang halos 4 na oras, makikita si Albert na may bit-bit ng bag. Ilang sandali pa, lumabas na siya sa gate ng condominium. Napak na yun ay bahay niya at inuupahan. And nung time na namatay siya ay wala siya. Ngayon pinipilit namin kontakin itong suspect hanggang sa nakita namin yung tiyuhin na nandoon. At sa awa ng Diyos, ito na may nilakapagtulangan at tinuro kung nasaan ang location ng suspect na agad naman pinalo up ng homicide section ng Manila Police District hanggang sa nahuli siya sa Maypacong, Maynila. Nang matakip si Albert, pumiyok rin daw siya agad sa mga otoridad. Ang krimen naman ay hindi niya tinatanggi. Sinasabi niya na yun ay disgrasya lamang. Sa salaysay ni Albert sa MPD, nauwi raw sa bugbugan ang nooy pagtatalo nila ni Lovely. Selos daw ang pinag-ugatan ng pag-aaway. At sa huling round ng kanilang iringan, tila mas masahol na sa below the belt. Dahil ang huling suntok ni Albert para kay Lovely, hindi lang basta knockdown, pinuruhan niya ang biktima. Tumanging magbigay ng pahayag ng suspect sa harap ng aming kamera. Naharap ngayon sa kasong homicide ang suspect. Ano yung sabi kanina, Ben? Yun daw, aksidente lamang. Aksidente lamang. Baka siguro nandilim ang kanyang paningin, sa sobra sigurong galit, ayun, napagbuhatan niya ng kamay. Pero sobra na siguro yung aksidenteng masabi yun. Talagang matagal na siguro yung kinimkim yung galit. Ako uulitin ko yung sinabi natin kahaling, Lex. Pag ang inyong kinakasama, live-in partner or boyfriend pa lang or mister nyo na, yung manifestation ho, makikita sa pag siya'y nagagalit, makikita mo kung mabigat ang kamay, na kung minsan, yun ho, mag-iingat ho kayo. Yung mga nananakit na sasabihin, mahal kasi kita eh. Tapos magdadahilan sila sa kanilang ginagawang pambubugbog. Mag-iingat ho kayo kasi yan, pag nagdilim yan, hindi sinasadyang kayo ipapatayin
baka sa isang suntok o anumang blunt instrument na magamit niyan, papalo sa inyo. Kaya mga babae, please lang. Ano mo sabi mo? Women's ano tayo ngayon? International Women's Day kahapon. Yung kahapon. Ganun pa man, pahabol ang huto sa inyo mga misis, sa inyo mga dalaga or may boyfriend. Kung makakatulong man ho kami sa inyo, please lang. Bantayan nyo ho yung ugali ng boyfriend, kinakasama ho ninyo. Pag nakita nyo yung manifestation, may nakita kang senyalis na ganito, mukhang medyo nananakit. Kasi ang reason yan, mahal niya kayo. Kaya nananakit. At pagkatapos, angga-anggain kayo. Pag nakuha uli kayo sa susunod, aabot sa puntong masasanay na siya. Ganun na lang lagi. And one day, magdidilim ang kanyang paningin, mamamatay na lang kayo. Pero siguro kung hindi ho ninyo maatim na iwan ang inyong pong partner, siguro, huwag na ho ninyong salubungin yung galit ng lalaki. Okay. 'Di ba? Mas maganda 'yon. Kunyari, Tama. polarity mo Tama. is positive yung Tama. lalaki. Tama. Huwag mo siyang sabayan. Ayan. Tama. Pag sinabayan mo talagang mag-aaway talaga kayo. Clash yan, bangga. So know your partner well. At the same time, para sa partner mo naman, kung ikaw si misis o si girlfriend, ipa-therapy yung Yun. partner. Para nang sa ganun, ma-diagnose, maintindihan nung sinasabing may sakit na, medyo may sakit sa utak na nambubugbog, na para hindi siya makamatay, dapat sumailalim siya sinasabing therapy. Tayo naman kasi dito, Ben, na hindi naman natin pinupush ang ating pong mga kababayan, mga ka-KP, na maghiwalay kayo. Hindi, wala ko kami doon. Ayaw namin kayo maghiwalay, pero kung kaya pa ninyong ayusin ang inyong pong samahan, huwag kayong magbanggaan dalawa. Pag-usapan ninyo, mingi kayo ng advice sa mga kamag-anak ninyo, magulang ninyo, or psychologist, para at least maayos-ayos naman yan. Pero kung ako ang ama ng wag lang na kunwod ng babae, bigyan ng bubugbog sa anak ko, nako, lilibing ko kayo ng buhay, tagaan nyo sa bato. Magtago na kayo. Nako,